Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat ng namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel mula sa Dan hanggang Beersheba at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, "Nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan." Kinaumagahan pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, "Ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo, 3 taong taggutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig sa iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin?" Sumagot si David, "Hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mahabagi ng Panginoon, ang pipiliin ko'y tuwirang parusa niya, kaysa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao." Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito mula ng umagang iyon hanggang sa taning na panahon, nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem. Sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasya nito at sinabi, "Tama na, huwag mo nang ituloy." Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa katandaan ni Haring David, naging mayabang siya. Pinilit niya ang commander ng kanyang army na si Joab na ikutin ang kanyang kaharian mula sa Dan sa norte hanggang sa Beersheba sa sur upang bilangin kung ilan ang mga tao na maaaring makipagdigma sa kanyang kaharian. 800,000 sa mga tribo ng Israel at 500,000 sa tribo ng Huda ang naitala. Gustong malaman ni David kung ilan ang maasahan niya sa digmaan dahil siguro may balak siyang makipagdigma. Naging mayabang siya o may balak siya ng masama. Mabuti na lang at kinilala ni David ang kanyang pagkakamali at nagsisi siya. Pinapili siya ng Diyos kung anong parusa ang ibig niyang ibibigay sa kanya ng Diyos. 3 taong tagutom sa lupain, 3 buwan na pagkatalo sa kaaway, o 3 araw na salot. Pinili niya ang salot. Namatay ang 70,000 ng mga tao sa buong lupain, mula sa Dan hanggang sa Beersheba. Nagsisi si David. Sinabi niya na siya ang nagkasala
at ang mga tao ang pinarusahan. Siya na lang at ang kanyang pamilya ang parusahan. Mahalaga na magkaroon tayo ng maayos na leader kasi sa pagkakamali ng leader, ang mga tao ang magdurusa. Madalas ito mangyari sa kayabangan o pagkakamali ng mga leaders na papahamak ang mga tao. Dahil sa kasakaman ng leaders, ang mga tao nagugutom at naghihirap. Sa mga digmaan na ginagawa ng mga leaders, ang mga tao ang namamatay. Naranasan natin ito sa Pilipinas. Sa pang-aabuso ng leaders noong panahon ng martial law, naging kolelat ang ekonomiya ng ating bansa. Hanggang ngayon, nakatago pa ang pera ng bayan na kinurakot noong martial law. Sa kayabangan ng ating nagdaang presidente, naging abusado ang mga pulis at military. At nakakaproblema tayo sa China, sa West Philippine Sea. Ang tanong ni David ay siya rin tanong natin. Sa kasamaan ng leader, bakit ang taong bayan ang nagdurusa? Sa ating pagbasa, lumabas uli ang isang katangian ni David. Marunong siyang umamin ng kanyang kamalian. Nagsisi siya. Walang ganitong katangian ang mga leaders natin. Hindi nila tinatanggap ang kamalian nila at pinagtatakpan pa. Dahil dito walang maayos na closure o pagsasara sa mga madidilim na pangyayari sa ating kasaysayan. Patawad, Panginoon, sa pagkakamali ng aming mga leaders. Patawad din sa amin, sa aming pananahimik sa kamalian ng mga namumuno sa amin. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.